Magandang araw sa inyong lahat. Please like and subscribe to my YouTube channel. Frank Lawrence. Kabanata 16. Doon lamang napansin ni Helen ang camera sa taas niya, na may pulang ilaw na kumukurap ng paulit-ulit. Samantala, nagpatuloy si Vicky. Sa totoo lang, ayaw ko talagang ibigay sa'yo ang Western Project. Kaya nakakapanghinayang na mayroong tao na ayaw bumagsak ang Lane Holdings, at wala akong magagawa tungkol dun, kaya pumunta ka sa Turnbull Tower pagkaraan ng ilang araw para pirmahan ang kontrata. Gayunpaman, hindi kayang magsaya ni Helen kahit na sinabi sa kanya ni Vicky na nakuha niya ang kontrata. Sinungitan niya si Vicky nang sabihin niya na, hindi magandang mag-especially iya sa iba, Ms. Turnbull. Sa loob ng security room, humadyag-gik lamang si Vicky. Kaya kung alamin kung gaano karaming beses ka gumamit ng banyo sa loob ng isang araw kung gusto ko. Palalampasan ko ito sa pagkakataong ito, kaya mag-iingat ka kapag nagsalita ka ulit ng hindi maganda tungkol sakin. Beep, beep, beep. Noong tahimik na ibinaba ni Helen ang kanyang phone, nagtanong si Gina nang may pagtataka, sino yun? Si Vicky Turnbull. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Gina. Talaga? Anong sinabi niya? Sinabi niya sakin na pirmahan ko ang kontrata sa Turnbull Tower pagkaraan ng 2 araw, naiinis na sumagot si Helen. Sinabi niya na mayroong tao na ayaw bumagsak ang Lane Holdings. Bagamat sigurado nang sa kanila mapupunta ang kontrata, pakiramdam niya na pinapaikot siya ni Vicky sa kanyang mga palad. Magandang balita yan. Halos tumalon sa tuwa si Gina at humarap siya kay Sean. Salamat sa pagtawag mo sa dad mo, Mr. Wesley. Hindi namin makukuha ng ganun kadali ang kontrata kung hindi dahil sa'yo. Pinilit ding ngumiti ni Helen. Salamat sa tulong mo, Mr. Wesley. Kung sa bagay, malamang si Sean ang taong nabanggit ni Vicky, sinuportahan niya siya hanggang dito. At sino pa ba ang may kakayahan upang baguhin ang nasa isip ni Vicky? Ha! Gayunpaman, mukhang takang-taka si Sean, alam niya na hindi ang ama niyang si James ang may gawa nito, dahil wala siyang ganoong kapangyarihan upang gawin yun. Gayunpaman, anong pakialam niya kung sino talaga ang may gawa nito? Sa kanya na ito ngayon. Haha! Mayabang siyang tumawa sa sandaling yun. Wala yun. Nang makita ni Frank na napakakapal ng mukha ni Sean upang tanggapin ang pasasalamat ng mga Lane, sumanghal si Frank, may kinalaman ba talaga sa iyo ang pagbibigay ni Vicky ng project kay Helen? Agad na namula si Sean, at agad siyang nagalit kay Frank, tumahimik ka. Ano, sinasabi mo ba na ikaw yun? Sumang-ayon si Gina kay Sean. Tinawagan ni Mr. Wesley ang tatay niya upang kausapin ang mga Turnbull para sa kanya. Hindi siya gaya mo na puro salita lang. Sa tingin ko, naiinggit ka lang. Yung totoo, ako yun, ang sagot ni Frank. Ano? Natawa si Sean. Sinasabi mo ba na ikaw ang kumausap kay Vicky Turnbull para magbago ang isip niya? Tumango si Frank. Napatingin sa kanya si Helen at hindi siya makapaniwala, habang hamalakhak naman si Sean. Haha! Puro ka talaga kalokohan. Nakakatawa lang dahil kanina ka pa hindi umimik. Ang sabi ni Frank mismo. Nagbago ang isip ni Vicky dahil nanahimik ako. Hey, tumigil ka na nga, nang iinsultong tumawa si Sean. Ni hindi mo kayang gumawa ng magandang kwento, kaya tumigil ka na sa pagyayabang. Tama na, Frank, tumigil ka na. Nakasimangot na din si Helen, malinaw na masama ang loob niya na nagsinungaling ng ganun si Frank. Ano man ang nangyari, lalo siyang nagduda na kayang pasunurin ni Frank si Vicky pagkatapos niyang makita ng personal si Vicky, sadyang hindi ito kapanipaniwala. Kabanata 17. Sinabi ni Sean na, hayaan mo na yung inutil na yan, Helen. Gabi na, at malamang pagod ka. Nag-book ako ng isang VIP room sa hotel para sa atin, kaya bakit hindi kayo magpahinga ng mom mo? Syempre pagod na pagod ako.
Agad na sumang-ayon si Gina at sinimulan niyang akayin si Helen. Tara na, dear. Gayunpaman, nanatili si Helen sa kanyang kinatatayuan. Mom, hindi. Alam na alam niya kung ano ang gusto ni Sean, ngunit hindi pa siya handang magsimula ng panibagong relasyon sa ngayon. Tiningnan ni Gina si Helen. Anong ibig mong sabihin, hindi? Wala ka ng asawa na naghihintay sa'yo sa bahay. Bakit nag-aabala ka pa? Nang makita ni Sean na pagkakataon na niya ito, agad itong sinamantala ni Sean. Tama yun, Helen. Pwede rin nating pag-usapan ng tungkol sa kontrata ngayong gabi. Bagamat mukhang walang pakialam si Frank habang nakatayo siya sa malapit, puno ng galit ang kanyang mga salita. Payo ko lang sa'yo, Helen, umuwi ka na. Ilang araw pa lang ang nakakaraan mula nung naghiwalay silang dalawa, tapos makikita niya si Helen na kumuha ng isang kwarto kasama ang ibang lalaki. Huwag mo akong galitin, buwisit ka. Sumigaw sa galit si Sean habang nakatingin siya ng masama kay Frank. Nakatingin din ng masama sa kanya si Gina. Pwedeng pumunta si Helen saan man niya gusto. Hindi mo siya pwedeng utos-utusan. Doon nagsimulang tumunog ang phone ni Helen, at pinagsabihan niya sila, tumigil na kayo. Narinig niya ang mga sigaw ng kanyang kapatid na si Peter nang sagutin niya ang tawag. Arg! Helen, ang kamay ko. Peter, anong problema? Natatarantang nagtanong si Helen. May bumugbog sakin. Binali ang kamay ko. Nasa ospital ako ngayon. Sige, papunta na kami dyan. Narinig ni Gina ang boses ng kanyang anak at agad siyang nagtanong, anong nangyari kay Peter? May umatake kay Peter at binali ang kamay niya, ang sabi ni Helen. Nasa ospital siya ngayon. Kailangan natin siyang puntahan. Ano pang hinihintay mo? Tara na. Ang sigaw ni Gina. Dahil wala nang mas mahalaga pa kaysa sa kanyang anak na lalaki, ang tanging nasa isip niya ngayon ay ang makapunta sa ospital at hindi siya nag-abala na sabihin kay Helen na sumama siya kay Sean. Napamura si Sean, galit na galit dahil malapit na sana niyang mapapayag si Helen. Gayunpaman, pinilit niya ang sarili na magmukhang nag-aalala. Sasama ako, Helen. Tumango si Helen, at umalis sila sa banquet hall, at naiwang mag-isa si Frank. Yung totoo, nagulat siya na may silbi din pala ang mga basurang gaya ni Peter kapag kailangan. At dahil wala nang gumugulo sa kanya, umupo siya at muli siyang nagsimulang kumain. Pagkaraan ng ilang oras, bumalik sa kanya si Vicky. Nasaan si Helen at ang mga kasama niya? Sa ospital. Ano? Nabali ang kamay ni Peter Lane. Hinihintay niya si Helen para bayaran ang bill niya. Haha! Muntik nang tumawa ng malakas si Vicky sa kamalasan ng mga Lane. Nakakatawa naman yun. Teka, plinano mo ba ito? Nagkibit balikat si Frank, hindi. Hindi ko alam kung kailan gagawin ni Barney ang trabaho niya. Sige, mas mabuti na wala na sila ngayon. Tara, ipapakilala kita sa ilang mga bigatin, ang sabi niya at pinasunod niya si Frank. Pinunasan ni Frank ang bibig niya at sumunod siya kay Vicky papunta sa bulwagan sa ikalawang palapag, na mas engrande ang dekorasyon na puno ng mga classical design. Kabanata 18. Mayroong isang mesa sa bulwagan, kung saan marami ng tao ang nakaupo sa paligid nito. Ngumiti si Vicky. Ipapakilala kita sa kanila, Frank. Ito si Gerald Simmons, ang Chief of General Affairs ng Riverton. Tumango ang lalaking may kwadradong panga kay Frank, at tumango siya bilang tugon. Mr. Simmons. Kasabay nito, lumibot si Vicky sa mesa, isa-isa niyang ipinakilala ang mga panauhin, ang bawat isa sa kanila ay mayaman at mahalagang individual sa Riverton. Ang chief ng Commerce Guild ng Riverton. Ang head ng Skyblade Dojo ng Riverton. Ang may-ari ng Flora Hall. Pagkatapos batiin ni Frank ang bawat isa sa kanila, sa wakas ay ipinakilala na siya ni Vicky. Ito si Frank Lawrence, ang taong nabanggit ko kanina.
Ang sabi ng head ng Skyblade Dojo ng Riverton, nakikita ko na isa kang mahusay na martial artist. Hindi naman, ang sagot ni Frank. Kaunti lang ang alam niya. Hindi pinaalam ni Vicky ang tungkol sa pinalakas na bersyon ng Bolt Smacker habang sinabihan naman niya si Yara na ilihim ang tungkol dito. Kung sabagay, isang malaking sampal ito sa mukha ng ama ni Yara kapag nalaman niya ang tungkol dito. Biglang sumanghal si Gerald. Siya yung manggagamot na tinutukoy mo, Vicky. Oo. Tumango si Vicky. Hindi mo siya dapat maliitin dahil lang bata pa siya, Mr. Simmons. Isa siyang pambihirang tao pagdating sa medisina. Kahit kumpara kay Mr. Zimmer. Tumingin ang chief ng Commerce Guild ng Riverton kay Dan Zimmer, ang head ng Flora Hall. Huminga ng malalim si Vicky at sinabing, huwag kayong magagalit, pero kaya kong sabihin na si Frank ay kapantay ni Mr. Zimmer, o di kaya'y higit na mas mahusay kaysa sa kanya. Nagulat ang lahat ng nasa loob ng silid, alam ng mga taong naroroon ang ugali ni Vicky at hinding-hindi siya makikipagpalitan ng maiinit na salita sa kahit na sino. Subalit, sumisipsip siya sa batang yun kahit na-insulto nito si Dan. Ganon ba talaga kahusay si Frank, o sumusugal lang si Vicky na hindi magkakamali si Frank? Natawa lamang si Dan. Sigurado ako na ilang beses siyang mas mahusay kaysa sakin. Kung sabagay, personal kong sinubukan na tulungan ka ngunit nabigo ako, Ms. Turnbull, habang nagtagumpay naman ang batang ito. Totoo yun. Ngumiti si Vicky. At tutal nandito na ang lahat, bakit hindi niyo subukan ang mga kakayahan ni Mr. Lawrence para makita niyo ito ng personal? Nandito na siya, kaya walang dahilan para pagdudahan niyo siya bago niyo siya subukan. Hindi namin siya pinagdududahan, sumagot si Gerald. Pero halos kasing edad lang siya ng apong babae ni Mr. Zurich, hindi ba? Tsaka, ang dinig ko binigyan ka daw ng mga Wesley ng 100 taong gulang na Panacea Cup bilang regalo. Hindi ba iyon ang dahilan kung bakit ka gumaling? Ngunisi si Vicky. Isa itong 50 taong gulang na Panacea Cup. At ibinigay ko ito kay Mr. Lawrence. At kailan ka pa naging dalubhasa sa herbology? Ang tanong ni Gerald. Huwag mong sabihin na yung batang yan ang nagsabi sa'yo. Oo. Dismayadong bamantong hininga si Gerald. Mukhang lahat talaga ng tao nagkakamali, Vicky. Dati sa ebidensya ka naniniwala, hindi sa mga salita lang. Nagulat si Vicky, ngunit tama si Gerald, hindi niya namalaya na nagsimula na siyang magtiwala sa mga sinasabi ni Frank. Gayunpaman, hindi maikakailang napagaling siya ni Frank. Sa kabilang banda, naintindihan ni Frank kung ano ang sinabi ni Gerald. Sa kabila ng lahat ng sinabi nila, pinagdududahan pa rin siya ng mga taong nakapaligid sa mesa, kumbinsido sila na isa siyang manggagancho na nanloko kay Vicky upang makuha ang Panacea Cup. Ngayon, pag-isipan mo ang mga sinabi ko, Vicky, ang dinagdag ni Gerald at tumayo siya, nakahanda na siyang umalis. Umiling din ang iba at binalak na ding umalis. Doon biglang hinawakan ni Frank ang balikat ni Gerald. Sandali lang, Mr. Simmons. Biglang sumimangot si Gerald, ano yun, bata? Gusto mo ba ng gulo? Sumimangot si Frank, ngunit mahinahon niyang sinabi na, hindi, Mr. Simmons. Gusto ko lang sanang itanong, nakakaranas ka ba ng mga sintomas ng kawalan ng tulog at konsentrasyon, pati na rin ang pagpapawis sa gabi? Tumalim ang mga mata ni Gerald. Oo. Sa tabi nila, nakangiti si Vicky. Napansin niya ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Frank at alam niya na nagsisimula na siyang magseryoso. Kabanata 11. Puno ng kumpiyansa ang mukha ni Frank. Hindi lang yun, Mr. Simmons. Nagigising ka tuwing umaga na masakit ang mga kalamnan mo at namamanhid ang mga braso't binti mo. Huminga ng malalim si Gerald at seryoso siyang tumingin kay Frank. Paano mo nalaman? Hindi pa siya nasesuri ng batang ito, sinabi ba sa kanya ni Vicky ang tungkol sa mga sintomas na nararamdaman niya? Kitang-kita ito sa mukha mo,
Mr. Simmons, ang sabi ni Frank. Sumanghal si Gerald. Sa mukha ko. Kung ganon sabihin mo sakin, anong sakit ko? Isang coronary artery disease, ang sabi ni Frank. Kung malubha ito, tansya ko lalala ang kondisyon mo sa loob ng 3 araw, kaya dapat kang magpagamot sa lalong madaling panahon. Natahimik ang bulwagan dahil sa mga salitang iyon bago nagsimulang tumawa ng malakas ang lahat. Naningkit ang mga mata ni Vicky dahil dito, nagkamali ba si Frank? Imposible yun. Sa mga sandaling iyon, kinausap ng pinuno ng Skyblade Dojo ng Riverton si Frank at natawa. Sinabi sa iyo ni Vicky ang tungkol sa kondisyon ni Mr. Simmons kanina, hindi ba? Tama ang mga sintomas na sinabi mo, ngunit hindi mo nabanggit ang sanhi nito. Sa tabi niya, umiling si Gerald sa inis. Ang kidney ko ang problema, bata, at sinasabi mo na ang puso ko ang problema. Nagkakamali ka, kaya dapat bumalik ka sa paaralan. Nag-isip ng maigi si Frank, malinaw na isa itong coronary artery disease na dulot ng matinding pagod. Ang sakit niya sa kanyang kidney ay isa lamang komplikasyon, at kung tama ang kutob niya, nasugatan na si Gerald sa kanyang baga noon. Tiningnan lamang ng taong sumori sa kanya ang mga naging kondisyon niya, at hindi ang punot dulo ng mga ito. Pwede ko bang malaman kung sino ang sumori sa'yo? Ang tanong ni Frank. Ako iyon. Dahan-dahang tumayo si Dan. Kung ganun, dapat mong suriin ulit si Mr. Simmons, ang sabi ni Frank. Nagpakita siya ng paggalang sa kanya dahil pareho silang mga alagad ng medisina. Tama na yan. Sumigaw si Gerald, malinaw na masama na ang kanyang loob. Hindi lang si Mr. Zimmer ang tumingin sakin, maging ang Riverton General ay ganun din ang naging conclusion. O sinasabi mo ba na mas mahusay ka sa kanila? Siyempre hindi, kung ayaw mong makinig, titigil na ako, ang sagot ni Frank, napailing siya sa inis. Ang sabihin ng mga bagay na iyon ang pinakamabuting bagay na kaya niyang gawin. Bumaling naman si Gerald kay Vicky. Huwag mo na ulit akong tatawagan para sa ganitong klaseng bagay, Vicky. Nadismaya siya ng husto kay Frank at gulat na gulat siya na ang isang taong kasing talino ni Vicky ay maloloko ng isang gaya niya. Pagtalikod niya para umalis, tumayo na din ang iba. Napakagatlabi si Vicky. Bigla niyang sinabi na, Mr. Simmons, mas mabuting manatili ka muna sa Riverton sa susunod na 3 araw, para madali kang mapuntahan ni Frank kung sakaling mabilis na lumala ang kondisyon mo. Nagulat si Frank dahil dinapensahan pa rin siya ni Vicky, habang nang iinsulto namang tumawa si Gerald. Oo, sige, magmamakaawa ako na tulungan niya ako kapag nagkasakit ako. Ikaw ang may sabi niyan, hindi ako. Nagkibit balikat si Vicky. Sumanghal si Gerald at umalis. Umalis na rin ang iba, tanging sila Vicky at Frank lang ang naiwan sa bulwagan. Doon lamang nagtanong si Vicky nang may pag-aalala, Frank, totoo ba ang sinabi mo? Siyempre naman, ang sagot niya. Nakahinga ng maluwag si Vicky. Mabuti yun. Sinubukan niyang ipakilala si Frank sa iba pang mga bigatin mula sa Riverton, ngunit hindi interesado si Frank at bumalik siya sa kanyang kwarto. Samantala, madaling araw na natapos ang handaan. Kabanata 20. Kasabay nito, umuungol at namimilipit si Peter sa may kama sa Riverton General. Hindi siya makagalaw dahil naka-plaster ang buong braso niya, habang humahagulgol si Gina, nadurog ang kanyang puso. Anong nangyari, Peter? Sinong nanakit sa'yo? Galit na sinabi ni Sean, sabihin mo sakin kung sino ang may gawa nito sa'yo. Gagantihan ko sila para sa'yo. Sino pa ba? Sumigaw si Peter. Yung hayop na Frank Lawrence na yun ang may gawa nito sakin. Nagulat si Helen. Pero nasa Verdant Hotel si Frank mula pa kanina. Inutusan niya ang mga tauhan niya para saktan ako. Nagalit si Peter. Yung totoo, binugbog siya ni Barney noong nakahanda na siyang pumunta sa Verdant Hotel.
Habang sinabi mismo ni Barney kay Peter na si Frank ang nag-utos sa kanya, hindi binanggit ni Peter ang katotohanan na siya ang naunang nag-utos kay Barney na saktan si Frank. Gayunpaman, pinaghinalaan ni Helen ang kwento niya. Bakit naman magpapadala ng mga tauhan si Frank para saktan ka? Alam ni Helen na hindi ganun kababaw si Frank at hindi niya ipabubugbog si Peter dahil lang ayaw niya sa kanya. Nagsimulang mautal si Peter na naiinggit siya sa akin. Ano pa bang ibang dahilan? Gayunpaman, nakikita ni Helen na inililihis din niya ang tingin niya. May hindi ka ba sinasabi sa amin? Nanlumo ang mukha ni Peter, at sumigaw siya, anong sinasabi mo Helen? Mas pipiliin mong maniwala sa ibang tao kaysa sa akin. Sumigaw din si Gina sa galit, Helen, sinasabi mo ba na nagsisinungaling sa atin si Peter? Bakit ka ba laging kumakampi sa mga tagalabas? Sa inis niya, napilitang sumagot si Helen. Sige na, naniniwala na ako sa'yo, ayos na. Gayunpaman, itinatak niya sa isip niya na huwag kalimutang tanungin si Frank. Samantala, kinakabog ni Sean ang kanyang dibdib at siniguro niya kay Peter na, huwag kang mag-alala, Peter. Ipaghihiganti kita kapag may pagkakataon. Salamat, Mr. Wesley. Napuno ng emosyon si Peter sa tabi niya. Mas parang brother-in-law pa kita kaysa kay Frank. Pagkatapos, sinubukan ni Sean na piliting bumalik si Helen sa hotel, ngunit pinili ni Helen na manatili sa ospital kasama si Peter. Galit na galit si Sean, ngunit malinaw na hindi niya makukuha si Helen. Kinabukasan, maagang gumising si Frank at tinapos niya ang kanyang training regime, nagbibis siya, at sumakay siya ng isang taxi papunta sa Riverton Hospital. Ayon sa mga kalkulasyon niya, lalala ang kondisyon ni Gerald sa loob ng 3 araw, at kailangan niya ng isang pil para gumaling siya. Pagdating niya sa may pharmacy, nagbayad siya at hinintay niya sila na kunin ang kanyang mga sangkap noong tinawag siya ng isang pamilyar na boses mula sa likod, Frank! Anong ginagawa mo dito? Lumingon si Frank at nakita niya na si Helen ang tumawag sa kanya, at sumagot siya, bumibili ng gamot. Tumingin sa paligid si Helen upang masiguro na walang ibang tao, bago siya nagtanong, nagpadala ka ba ng tauhan para baliin ang braso ni Peter? Oo, sumagot si Frank, at tumango. Di bakit mo ginawa yun? Nagtanong si Helen, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Nagkibit balikat si Frank. Siya yung naunang nag-utos sa taong yun na saktan ako, pero binugbog ko yung taong inutusan niya. Natural lang na siguraduhin ko na ibabalik ko sa kapatid mo ang pabor. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Helen sa inis at pinadyak niya ang kanyang mga paa. Sinasabi ko na nga ba hindi sinasabi ni Peter ang totoo, pasensya ka na kung medyo naging emosyonal ako. Gayunpaman, bigla siyang tumingin sa mga mata ni Frank at nagtanong. Kung ganon, saan ka natulog kahapon? Sa penthouse suite ng Verdant Hotel, ang sagot ni Frank. Naikuyong ni Helen ang kanyang mga kamao. Kasama si Vicky Turnbull. Umiling si Frank. Hindi. Nakahinga ng maluwag si Helen, at huminahon ang kanyang mga kamao. Thank you so much for listening to my Pinoy novel story.